Tayo, kasabay natin si Kapiridikong Edsel Idana ng Print and Broadcast Academy, Bat 16. Kapiridikong Edsel, please go ahead. Periodiko, Year-End Review, Year 7. At narito ang mga malalaking kaganapan sa buwan ng Mayo. Ang buwan ng Mayo ang bakasyon sana ng mga mag-aaral dahil sa sobrang init na nararanasan sa buwang ito. Ngunit dahil sa pagbabago sa school calendar dahil sa pandemya, tuloy pa rin ang mga klase. Kapwa sa mga pribado at pampublikong paaralan, mapa-elementarya, sekundaryo o kolehiyo man yan. Dahil dito, napilitang mag-adjust ang mga paaralan ng kanilang schedule matapos ang sunod-sunod na balita ng mga estudyanteng nahihimatay sa init at iba pang di ka nais-nais na resulta na dala ng klima. Dahil sa init ay napagdesisyon na gawing half-day ang ilang klase sa lalawigan. Ang Catanduanes State University naman ay bumalik sa hybrid learning upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral nito. Napasa kamay naman ng Team Bagwis Catanduanes ang ginto sa Pularong Bicol sa kasalukuyang taon sa basketball elementary boys. Ito ay matapos nilang talunin ang delegasyon ng Naga sa final na score na 55 at 45 naman sa kabila. Ginto rin ang naiuwi ng ating mga delegasyon sa dance sports elementary level. Ito ay matapos na nila Christopher Manlangit at Patricia Arlet C ang kanilang mga katunggali sa elementary standard category. Kumakot din ang medalya ang Catanduanes sa ginanap na First Magayon Dance Sports Open. Umuwi sa lalawigan ng Catanduanes ang mga kalahok na mula sa Dance Sports Club ng Berac, Bato, San Miguel at Pandan, bitbit ang 5 gold medals, 4 na bronze at 1 bronze. Bukod sa palakasan, nag-uwi rin ng medalya para sa mga patimpalak sa matematika ang isang grade 11 students mula sa Catanduanes National High School. Nasungkit ni Khalil Jose Almeda ang bronze sa 2022 Philippine International Mathematical Olympiad. Sa buwan ding ito, nakapagtala ang Catanduanes ng bagong 382 bagong guro at 38 bagong civil engineers. Pinuri din ng SP ang tagumpay ng Catanduanes State University. Ito ay matapos itong matanghal na isa sa mga top 100 schools sa bansa. Samantala, itinanghal naman na best performing jails sa Type A category sa Bicol Region ang Berac at San Andres District Jails nitong unang quarter ng 2023. Bukod sa mga pasilidad, tumanggap din ng parangal ang mga kawani ng BJMP Catanduanes. Ito ay sina San Andres District Jail Warden, Jail Inspector Javier Sicalos at Berac District Jail Senior Jail Officer 4 George T. Gregorio na kapwa itinanghal na top performing jail warden. Kabilang sa lubos na hinangaan ng Bureau of Jail Management and Penology ang bagong pasilidad ng San Andres BJMP na may ideal capacity na 76 na persons deprived of liberty sa cell area na may 450 square meters. Inilahad naman ng Pisilco na nasa 1.9 megawatts ang kakulangan ng supply ng kuryente sa buwang ito dahil sa matinding init. Siyempre pa, sa buwang ito ginanap ang ikapitong Abaca Festival. Kabilang sa mga inabangan ng street dance competition kung saan wagi ang bayan ng San Andres at float competition kung saan wagi naman ang munisipyo ng San Miguel at RC Microfinance. Isa rin sa mga inabangan ng Abacano Basyon na makakatulong umano na umakit ang investors sa isla. At yan ang mga malalaking balita sa buwan ng Mayo. Para sa Bicol Periodico Year-End Review, ito po si Radyo Patroller Edsel T. Idanan ng PBA Batch 16, nag-uulat para sa Radyo Periodico. Periodiko, Year-End Review, Year 7.